Mayor Baste Duterte, atong palakpakan. Si Baste Duterte, habang buhay nating leader, ang mga Duterte. Magkaisa tayong lahat para kay Baste Duterte. Siya ating Vice Mayor, yan si Baste Duterte. Siya ay para sa Davao, si Baste Duterte. Habang buhay nating leader, ang mga Duterte. Bisan kung sa'y mahitabo, magpabilin siya nga iso. Bisan kung sang pagsulay, wala na ang kahadlok. Duterte ang dugo, maong di basta mo sibog. Padayon lang ta sa pagpakita o kusog. Progresibo ang Davao, sukad Duterte nagdumala. Di natutugutan nga, pundasyon kay maguba. Daghan ng marama, pero wala na tay pake. Kahit anong mangyari ay Duterte pa rin kami. Baste Duterte. Matinod-anod, may gugmaon o maisog. Numero 3 yung mga balota, pagka-Vice Mayor, Sebastian Baste Duterte! Yan si Baste Duterte, siya ay para sa Davao. Si Baste Duterte, habang buhay nating leader. Okay, lingkod. Okay. Maayong gabi sa inyong tanan. Sa itirada, Dre. Pasaylo ako ninyo, di yun na to mapili ang panahon. Pero nalipay ko nga naagyahapon ang mga tao diha nang manananaw o naminaw sa toa nga nagpayong nakaron. Nangahimo utang murag mga sardinas pero nagkaduol ta sa matag usa o nagkahuot pagyud atong pagtuo nga malahos tani nga eleksyon. Bantay lang ka. Hapit na bitaw gyud kaayo ang unsa ba? Pit na mahuman. Kaloy is Ginoo. Gusto na ko mastorya siguro og gusto lang ko mo tubag ginagmay sa mga istorya pod sa pikas manggod. Sila naman sila anggulo nga ilaha. Ug naminaw mo, o di sige, pasagda nato, demokrasya man eleksyon man katungod man nato nga manultay kung unsa atong tan-aw mo ay ikaayo sa ato ang mga botante. Pero ako matagaan po tamog anggulo og tan-aw nako sa sitwasyon. Di man ko nako gusto, di ko ganahan mo storya nga tag-as. Gusto nako mobo, klaro, naan ninyo o paminawon ninyo dili, naan ninyo tuuhan ba niyo dili. Pero sa dagan sa sitwasyon na to karon, usara gyud ako maingon nga ang pikas gipili nila ang kwarta sa presidente kaysa gipili nila, mas gituuhan nila ang kwarta sa administrasyon kaysa gituuhan nila ang kakayahan sa mga Davaoenyo nga mosuporta og vice presidente og kaniadtong nahimong presidente og malahos na to atong mga problema karon. Kay ug sa tinuod lang kontra nimo admin, pareha na ko ron. Kay ba mo wala man gyud pod siguro buang nga mosokol og ing anak kadako nga kontra. Pero ang istorya man gud karon sugod pa lang si Marcos og makadungog mo sa kaniadtong panahon og daggan siguro sa inyo apo dire pero mga batan-on man mugnaw nabuhi na kaniadto sa panahon siyang amahan nga naglingkod og 27 ka tuig. Nga dili mo gusto moagi og eleksyon ug maniubrahon ang gobyerno para makapatugay sila sa ilang termino sa gobyerno. Kani mao nang dakong problema ang nakita nako. Kay dili ko ganahan, di po ko mosugot nga ang mga kandidato o mga politiko o mga taong nagunit sa posisyon dili moagig eleksyon. Kay ang eleksyon karapatang pangtao o katungod na sa mga katawhan. Mo nang makita ninyo, medyo palagyo ko, kay ning tuo ko sa story ni Rudy Duterte, kadtong panahon nga ni Ami Sibong, nga ganahan kay ko nga naminaw siya kay maayo ihang pagka paliwanag kung unsa man gyud unsa ang eleksyon. Ang election is cleansing.
buot pasabot anak, hinloon nimo kada tulo ka tuig, kada unom ka tuig, mamili tag mga kandidato nato, mo'y tanaw nato, mo'y makapanindot sa mga kinabuhi sa mga Pilipino. So dili na nimo pwede i-bypass. Kay kinanglan, kadtong kinanglan nga wala na diha, o kinanglan nato nga mabutang, kay tanaw nato, mo'y makapanindot sa ato mga kinabuhi, dapat muagi gyud ta ana. Di pwede nga panggibuhat aning anak na Marcos nagpadagan og papel nga gitawag nila nga People's Initiative, and yet it came from Congress. Unya moingon sila nga tagaan ta kag kwarta pirmahe, pero wala mi moingon, wala sila moingon kung unsay hinungdan ani. And that could be nga padugayon ang termino sa mga naglingkod na daan ug labi na sa naglingkod daan nga presidente karon. So tan-aw ninyo, di ba ko masuko ana? Mauna last year pa lang, di nagyud ko musugot gyud. Kay hinanglan bisa magkami o bisa magsila tananta muagig eleksyon. Kay ngano dapat abre ang oportunidad para sa tanan. So moto, mobalik ko dito, naa na sila gipampunit, gusto lang nako ipahibaw sa inyo ha. Nga kung tan-awon ninyo ang politika karon og sitwasyon sa Pilipinas, ang gibuhat sa administrasyon ni Marcos, ginatunga ang Davao. Tanawa na atay, mahibaw-an man na ninyo, sayon ra kayo tan-awon, kay nganong katong 2022, kaning ubang kauban namo nagtungtong sa hugpong sa tawong lungsod, kauban namo kaniadto wala na diri karon. Unya unsay gusto nilang tubag? Ayuda. Musugot ba mo nga mao na lang ay tan-aw pod gyud sa inyo ang mga Dabawin nyo? Pero wa tay mahimo kay bawo mo ngano? Kay si Marcos wala sa ikapanghambog, kay sugod pa lang siya ang termino. Ang iyang gibuhat magsigilag pangumpara o magsigilag pandaot sa akong igsuon nga atong Vice Presidente nga di man pod unta siya mabutang kung wala nato siya tabangi. Mao na to, katura siguro ko ingnon. Pero di magod nimo pod matagna gyud ang sabi naas to ugma unsay mahitabo gyud. Pero tan-aw nako nindot ra pod ni siya nga butang. Kay ngano man ug namatngon na ang mga Pilipino kadtong nahimong presidente si Roddy Duterte. Kay ngano mo ingon ko ana tagaan ta mo og kanang datos. Siya'y kausa-usahang presidente nga ninaog pagka-presidente nga ang approval rating nasa 80 to 90%. And mind you, usaka na ka Dabawinyo, gisaka niya ang garbo sa mga Dabawinyo. Wa man gawin mapakita ni si lahi magud og style. Kanya-kanya gid ang politika ang tao. Hindi man po ni pareha tanan ni mga konsehal dere. Akong gadagan di po ko pareho sa akong bisag akong mga igsoon ug ako amahan na agi may klase-klase. Pero kining administrasyon ni Marcos may wa gyud ko kasabot. Dali ra unta nga makapanghambog ka, total na aman si mo tanang impluwensya kwarta sa gobyerno ug tanang kakayahan, kapasidad na makapakita ka nga makahimo kag mga programa, mga proyekto nga dili lang para karong adlaw para ng ayuda, pero kung dili makapahimo kag mga eskwelahan, mga flyover, mga tulay, mga dalan nga mulahos pa sa atong karon para sa mga anak ug mga apo. Kanang mga na may trabaho god. Trabaho na to, tawgo na to nga trabaho na. Sila tan-aw nila, mubo kay ilang oras o gusto nila makapuli. Pag naay mo puli sila, ilaha lang gihapon. Mao nang buhatan nilang istorya, confidential funds, may problema, tubagon man sa kuigsoon. Pero katawanan lang kaayo. Kay gusto nilang impeachment trial kang Inday Sara Duterte sa 125 million, butang na to ha,
Pila ang confidential funds sa presidente? Bilyon-bilyon. Karon, kung impeachment ang ginastoryaan o confidential funds ang ginastoryaan, kinsa ang impeachable in terms of amount? Sa mas dako, yun. Unya, nganong di nimo pangutanon imong kaugalingon nga diya man po nagikan ng approval sa confidential funds sa Vice Presidente gikan sa President's Office. Tanawa, unsa ka walay luhoy ka kay ngano? Mao gani. Mauna logic. Moora gyud na unta. Wa nila nagitan-aw ngang manudlo mog tawo. Ingon ana, ikaw pag naghimo sa sala, gusto nimo ipahurot sa iya gamay nga panahon, pero ikaw wa nimo tan-awa imong kaugalingon. Kung seryoso ka sa panggobyerno, unya mo ingon ka nga dili maayo ng usa ka butang nga naka-allocate diya sa usa ka opisina, dapat kahinanglan magsugod sa imuha paubos para makita sa mga tao nga andam ka mo sakripisyo sa imong kaugalingon aron mo sunod tanan. Kahiblad, no? O, dili man na, kamo, kung ganahan mo sa ako ang diskurso, paayo, tanawa lang ninyo. Ang pagkodre mo tongdong para mamutbot ra. Gamay, guro. Kung saan namin mga konsehal na ito, nangaluya naman. Hapit naman God, nakulbaan na ni sila, baka igiton na ni. Ay, Diyos ko. Darabe tao ay, nga nang ako ba, parehaan ni mga ingunanin, malipay ba ako nga nangadto mo sa muang rally? Bisag, na, kaya bisag kita-kita rin unsa ba ni natong na buhat karong gabion na nalipay nako bisag asa ko ibutang sa Ginoo, okay nako, nakita nako ang gugma, gipakita ninyo sa akong amahan, sa akong pamilya. Kira gyud magkagawad na lang ko diri, di na ko kapasar. Pasalamat gusto mga kagawad mga kapitan, pagpakan nato sila no.